Naalala niyo nitong nakaraan, 'di ba, nitong before mag-weekend, si PBBM, naglabas ng bagong tweet or is it kahapon? I think kahapon yata 'yun. Ay hindi, nung isang araw nga, tama, nung isang araw. Naglabas ng bagong tweet si PBBM, 'no, na meron na siyang mga utos na countermeasures laban sa mga nagaganap diyan sa West Philippine Sea. Eto 'yun, pakita ko sa inyo, 'yan. Naalala niyo 'tong tweet na 'to? 29 yata, 28 pa pala, oh, ayan, oh. Sabi, over the course of these past days, I have met and spoken to our country's national security and defense leadership. No, kaya pala tahimik. Kasi nakikipag-usap sa security sector natin, no. They have made their considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. So may utos na si PBBM sa ating security sector, no. I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. Sabi ko nga sa inyo, ito yung medyo nakakatakot na part dyan sa kanyang announcement. They have offered to help us. May tutulong daw sila, guys. On what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Ayan, ito yun yung may mga ganyan-ganyang klaseng commitment, guys. Medyo medyo nakakabahala yan. Kung ako si China, parang medyo mapapaisip ako. Ano kaya yung requirements na hiningi ng Pilipinas? Medyo ko dyan, nakakatakot yan. Unless meron na namang spy na magli-leak sa China, di ba? Because, Filipinos. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silent submission or subservience. Filipinos do not yield. At naglabas din ng statement si Secretary Gibo Chodoro noong nakaraan. Inulit niya itong Filipinos do not yield. Parang ito na yata magiging slogan, no, ng Pilipinas for the next few months. Filipinos do not yield. Baka lang naman, baka. Pero as usual, syempre, bago tayo pumunta dyan, tayo ay magsha-shoutout sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, na Belgium, ay pwede na magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo ba account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, eto ngayon ang update dito sa, siguro parte to ng kanyang countermeasure package. Malamang sa malamang. Parte ito niyan. Bakit? Kasi etong naganap kanina, nag-announce si PBBM ng Maritime Security Executive Order. Ayan. Executive Order tungkol sa ating maritime security. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles.
Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ni Executive Secretary Lucas Bersemin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Mga kutsero, imagine nyo na lang, no? Kung si Sara yung nandito sa Department of National Defense. Ano kaya mangyayari? Ano kaya? Buti wala rin DepEd dito, no? DND, NSC, DA, DOE, DNR, DFA, DOF, DILG, DOJ, DOTR, OSG, NICA. O, buti na lang wala. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit 1 linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Onaiza May 4 habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong Sabi ni Orly Mercado, that is a legal responsibility that should be supported by the people. Kaso nga lang, yung mga bayaran ng China, wala. Money talks in mysterious ways. Try natin. magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Wala naman nagpapalala ng tensyon, wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Nagbabalita mula sa front. So ito ang first step sa countermeasures na ginawa ni PBBM. Ito yung first step. Bumuo ng executive order. Okay, kasi nga kailangan muna yan ng Unang-una, kailangan kasi ng basbas ba? Kailangan kasi ng basbas. Bago ako gumalaw, kailangan merong basbas. So ito yung basbas, yung executive order. So itong executive order ay EO number 57. Strengthening the Philippine maritime security and maritime domain awareness. Pagpapalakas daw ng ating maritime security. At yung sinasabi ko sa inyo, Article 12, Section 2 of the Constitution
provides that the state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Ito yung sa second paragraph ng Article 2. Yan. Article 12 pala, Section 2. So, yan. Thus, the Philippines and archipelagic states exercising sovereignty and sovereign rights over maritime zones in accordance with UNCLOS. Tama naman, UNCLOS. Tsaka yung RA 9522, yung Philippine Baselines Law. Okay, whereas. Yung mga whereas na yan, mga kotsero, yan yung basis, kaya nga whereas eh. Whereas, ito na kasi yung meron. Whereas, Section 7, Article 2. Whereas, Section 2, Article 12. The Philippines is an archipelagic state, EO 57, ganyan. Okay. So, yan yung mga reasons kung bakit merong bagong EO 57. Ngayon, ito yung utos. Now, therefore, I, Ferdinand Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby order. Ito na yung basbas na hinahanap natin, mga kotsero. Subject to number 1, subject to existing laws, rules, and regulation, and except as provided in relevant presidential issuances, this order shall cover the following areas: maritime domain. So alam na natin yan, mga bodies of water. Tapos, including all maritime related activities, infrastructure, people, cargo, and vessels, and other conveniences, etc. Maritime security, syempre kung paano mo poprotektahan yung maritime domain. Maritime domain awareness, yung pagbabantay mo sa iyong maritime domain. So, ganun lang kasimple yan. Ito na nga, Renny, may narinig akong chismis na martial law na daw yung EO 57. Bobo naman. Or parang pretext daw to martial law. Stupid. Bobo. Unang-una, hindi pwede manggaling sa presidente ang martial law. Hindi pwedeng ganito ang format ng martial law. Kailangan nakasulat mismo. Executive Order number blank blank. Ordering martial law dito sa ganitong lugar. Yan. Ordering a state of martial law for the Philippines. Ganon. Ganon dapat yon. Hindi mo itatago sa strengthening the Philippines maritime security. Ano ba? Tapos, number 2, after 2 days, if I'm not mistaken, or 1 week, mamaya pupuntahan natin. I-review yan ng Congress kung yan ay pagpapatuloy pa. Bobo. Anyway, balik natin. Tapos ito yung National Maritime Council. Okay, so bumuo na ng official group who will oversee our maritime security and domain awareness. So, it's under the Office of the Executive Secretary. Kasi nga naman, under the office ng yan eh. Kumbaga nasa EA ng presidente yan eh. So, yun. So, under sa kanya yan. Mas malapit sa presidente. Tapos, kasama lahat ng related members yung related agencies. DND, NSC, DA for food security. This is very important. Imagine mga kotsero, baka kasi isa sa mga maging strategy ng kalaban, regardless if it's China or America or whatever, basta kalaban, is to sabotage our food supply. Importante yun, food supply. So, kailangan meron kang countermeasure para sa agriculture. Meron ka rin countermeasure para sa energy. Meron kang countermeasure para sa pag-aabuso ng environment and natural resources. Naalala nyo, kanina lang, pinakita ko sa inyo, yung isang bundok sa Zambales, 3,500 hectares. Wala na. Nandun na siya, lupa na siya ng Scarborough. Yun, pasok yun sa ENR, mga kotsero. Paano nagkaroon ng permit yan? Ganon. Of course, foreign affairs, kasama yan. Finance, lalo na kapag merong economic sabotage. Department of DILG, DOJ, DOTR. Ito, hindi ko alam kung ba't nandyan si DOTR. Pero, sige. Para kasama siya.
Parang it doesn't make sense lang na nandyan si DOTR. Pero ako lang naman yun. I could be wrong. Baka may ibang dahilan kung ba't nandyan siya. Pero ito yung mga relevant agencies. So ito yung mga siguro nakikita nila na tatargetin if ever magkaroon ng issue sa West Philippine Sea. So buti na lang sinama na yan. Kasi lalo to, ito yung tatlong importante, agriculture, energy, tsaka ENR. Yan ang importante. Lalo na tong dalawa na to. Di ba? Pag nagka-economic sabotage, so kailangan meron tayong countermeasure dyan. Tapos ano yung function niya? The central body in charge of formulating policies and strategies to ensure a unified, coordinated, and effective governance framework for the country's maritime security and domain awareness. So, ibig sabihin, mga kotsero, itong grupo na to, sila ang gagawa ng mga polisiya at strategy para kontrahin ang ginagawa ng China or kahit sinong bansa for that matter sa West Philippine Sea. Hindi lang China. Hindi lang China. Marami. Lahat. Lahat ng gagawa ng kabalbalan dyan sa ating maritime zones. So sila yung tututok dyan. Oo. Tapos, Presidential Office for Maritime Concerns, yung Secretariat, ibig sabihin yung parang opisina ba? Ito yung opisina na yon, hahawak doon. Tapos dito sila mag-o-office sa National Maritime Center. Okay, so basically, this is a framework. Wala pang action plan dito, guys, ha. This is just an operating, kumbaga, kung kailangan mo ng batas para maging lehitimo yung iyong programa, ito yung batas na kailangan mo. Kumbaga, binibigyan mo lang ng batas yung programa mo. Parang si NTF-ELCAC. Si NTF-ELCAC, mga kotsero, is existing by virtue of an executive order. EO 70 yun. Executive Order number 70 ni Digong. It functions the same way. Except, ito nakatutok sa maritime security and domain awareness. So, yun. So, this is good. I-imagine nyo na lang, si NTF-ELCAC para sa dagat. Ganun siya. So, pati yung mga diskarte, kung paano aatakihin yung mga iba't ibang issue dyan sa West Philippine Sea, yung mga programa na i-implement para maprotektahan yung ating domain, maritime domain, etc. So, it's all there. Si DENR din pala, it also makes sense na nandoon siya kasi under niya ang BIFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which is usually being harassed by China doon sa West Philippine Sea kasama ng mga mangingisda. So, yun. So, dito sila ito yung, kumbaga, Maritime Center, hereby rename as na, okay. Sila yung mag-i-implement at magko-coordinate si National Maritime Center. Tapos, ito yung mga support agencies. Ito yung mga ahensya sa ilalim ng EO 59. PC Coast Guard, syempre, AFP, PNP, DOJ, mga piskal. National Prosecution Service. Ito yung mga piskal yan, guys, mga piskal. Kasama dyan. Bureau of Customs, Immigration, NBI, BIFAR, di ba sinabi ko ng BIFAR? Center for Transnational Crime, PIDEA, NAMRIA, Philippine Space Agency, and UP Institute for Maritime Affairs. Uy, si Jay Batong Bakal. Unwittingly. Kasama siya dito. Dito siya sa Institute for Maritime Affairs, si Jay Batong Bakal. Yan, dyan siya. Eh, di ba dilawan yun? Good luck. Okay. For this purpose, the Executive Secretary or the Council may, through the PAMC, direct, order, and mobilize the support and assistance of government agencies as may be deemed necessary. Uy! Ang lakas ni Executive Secretary, ha? Lakas ni ES Bersamin, ha? Oh, hawak niya lahat yan, oh.
O as may be deemed necessary. Grabe. Ayos ah. Tapos, the National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources for purposes relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. Alam niyo, importante itong parte na to, itong Section 7. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kakutsero, ang Pilipinas, marami siyang nakukuhang donations in terms of maritime security and support. Marami siyang nakukuhang donations. For example, yung mga decommissioned na mga corvettes. Diba? Mga decommissioned na corvettes. Pwede nilang i-donate sa Pilipinas. Through PAMC or sa National Maritime Center pala. NMC. Mga ganun. Kaya pwede silang tumanggap ng donasyon. Ganun siya. Yung mga radar equipment. Yan. Pwede rin. Di ba may dinonate si Japan recently? Donated ba yun o bili? Parang bili yata yun yung sa Japan recently. Or isa lang yung binili tapos yung isa dinonate. Parang ganun yata yun. Anyway. So, binibigyan siya ng authority to accept assistance or donations. So, pwede. Isasalang pa sa lower and upper house ang EO56. No, hindi na. An executive order is functions much like a regular law without ang ano lang niya, ang pagkakaiba lang niya is this can be repealed by the next president. Kung sino susunod na president, pwede niya i-repeal yan. But it functions like a regular law. It has the force of law behind it. Utos ng presidente yan eh. Ganun talaga yun. Unless it is declared unconstitutional by the Supreme Court, which kailangan munang gawin ng mga petitioners is to file a petition for certiorari. Tapos, petition for certiorari or ano pa ba isa? Declaratory relief. Pwede ba declaratory relief tong EO? Parang hindi yata. Rule 65. Petition for certiorari. Petition for review. Petition for review on certiorari. Yan. Kasi magkaiba kasi yun eh. Petition for certiorari tsaka petition for review. Yun. Rule 65. Petition for review on certiorari. Yan. So, pwede na. It has the force of law. Hindi na kailangang padaanin pa sa lower house, sa upper house. No need. Pwedeng i-question ng Congress through the Supreme Court. Pwede yan. Pwede yan i-question ng Congress through the Supreme Court. Magpa-file sila ng petition for review on certiorari. Ang ilalaban nila dyan is kung grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. Yun ang ipoprove nila dyan. So, Rule 65. Sa Rules of Court. Yun ang gagamitin nila dyan. Or, hindi ko alam kung mag-a-apply yung declaratory relief eh. Hindi ko sure. Babalikan ko yung sa civil procedure ko. Pero pagkakaalam ko kasi, it's either declaratory relief or petition for review on certiorari. Ayan. Either the two. Pero most probably, Rule 65 yan. Petition for review. Yun. Grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. But anyway, national security yan, i-entertain ba yan ng Supreme Court? Yes, if it is justiciable. Ibig sabihin, kung merong, number one, kung merong actual case or controversy, number one. Number two, kung if it is of transcendental importance. Yun yung importante doon eh. Transcendental importance. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino maaapektuhan. Yun. So, pwedeng pwedeng magkaroon ng jurisdiction ng Supreme Court dyan. Kung ganun yun. Halimbawa, off topic, naalala nyo noon nung nagkaroon ng issue sa
Saan ba 'to? Reproductive health law. Yung reproductive health law tapos nagreklamo yung mga Katoliko na nililegalize daw yung abortion, yung gano'n. Yun, dumaan ng Supreme Court yun. Gano'n katindi yun. Eh, na-dismiss naman yung kaso. So, kaya meron pa rin tayong reproductive health law. But anyway, ayoko na po magbasa ng comments. Di ko na maintindihan. Sorry. Sorry na agad. Ako ang ilalagay sa dahil maraming donations sa ano? Ako ang ilagay sa section 7 dahil maraming gusto mo ikaw yung nakasulat sa section 7. Hindi nga ikaw. Si National Maritime Center lang ang pwede. Kasama po dito si DND. Kasama po siya sa ahensya na kasama sa council, no? Department of National Defense. Oo. Ang daming tanong, no? Anyway, tuloy natin. Funding. Syempre, kailangan ng pondo niyan. The funds necessary for the implementation of this order shall be charged against current and available appropriations of concerned agencies. Yun. Kukunin ang pondo nito sa intelligence at confidential funds ng ahensya. The joke lang. Happy April Fools. Hindi. Well, pwede. Depende. Pwedeng kunin to sa regular funds ng mga ahensyang involved. So, yung nakalista na support agencies tsaka dun sa mga nasa council. Pwedeng kunin yan sa regular funds nila. Pwede rin sa kanilang confidential or intelligence funds. Especially, mga kotsero, yung mga involved sa national security. PCG, AFP, PNP, NBI, Transnational Crime, PIDEA, ano pa, dito sa taas, DND, ayan. NSC, DOJ, DILG. Yan, sure yan. Oo. Walang DepEd. Sabi ni Kenneth Reyes, how about DepEd? Walang DepEd eh. So, wala siyang national security function. Hindi mo deserve ang confidential funds. Ay, nako. Oy, by the way, ito in defense of the confidential funds ng DepEd. I think there should be kailangan ng confidential funds ng DepEd. Especially doon sa mga activities that involve countering the CPP, NPA, NDF propaganda. Pero mga kotsero, if that is the case, dapat si Ched din meron. Kaso si Ched hindi humihingi ng confidential funds. Hindi natin alam kung bakit. But anyway, dahil walang DepEd kayo nakikita dito, ibig sabihin, hindi ma-justify ni DepEd yung kanyang confidential or intelligence funds. Bakit kaya kasama ang DOTR at DILG? Di ba under nila ang PCG and PNP? Ay, yun nga, baka nga kaya kasama ang DOTR kasi under ng DOTR ang Philippine Coast Guard. Ang PNP naman under ng DILG. So, baka kaya kasama sila dyan. So, yun. Sayang di makakapag-espiya si Sarah. Ay, naka. Tuloy natin. Ayan, yan. So, effectivity, the order shall take effect immediately upon publication in the official gazette. So, na-publish na to sa official gazette. Kailangan talaga yan. It's the law. Nasa civil code natin yan eh. If any part of the provision of this order shall be held invalid or unconstitutional, the provisions not affected thereby shall remain in full force and effect. Normal na yan. It's always like that. Alam nyo, advantage ni PBBM,
ngayon sa admin niya, meron siyang Lucas Bersamin. Promise. Advantage na talaga si Lucas Bersamin. He is an asset to the Marcos admin. Si Lucas Bersamin. Walang bola to I haven't met si Lucas Bersamin. He doesn't know me from Adam. Hindi niya ako kilala. Pero having a former Chief Justice in your cabinet, it's an advantage. Advantage yan. So, it's good na he's here. Most probably, siya rin nag-check nito. Para kung constitutional to o hindi. So, wala tong IRR, Pepe Malonzo. Wala tong IRR. Kasi this is not like an ordinary law na kailangan mo na implementing rules and regulations na gagawin ng concerned agency para ma-implement. No, it doesn't need an IRR. Ang gagawa lang ng policy. May mga policy sila na gagawin ng council nito, nung National Maritime Council. Walang yan, hindi na kailangan ng IRR niyan. So yun. Ngayon, sinasabi nila, this is the pretext to martial law. I don't understand where that sentiment is coming from. Kasi, alam nyo, mga kotsero, since when did protecting our maritime security and domain became an item that can be considered as a prerequisite for martial law? Number one, magigera na ba? May gera na ba? Oo, parang wala pa naman yata. May event na ba kung saan ang national security ng Pilipinas is already threatened? The waters, yes. Kaya nga kailangan ng protektahan eh. But I don't think this will be a pretext to martial law. Again, mga kotsero, it's an effort for the Duterte Balahura supporters to fearmonger. Kasi alam nila na allergic ang mga Pilipino sa salitang martial law. So pag allergic sila, tayo mga Pilipino, allergic tayo sa mga salitang martial law. Kasi alam naman natin yung propaganda noon pagdating sa martial law. Diba? So, alam nila na allergic tayo sa mga salitaang ganyan. Pero, I don't think it will affect. I don't think this will contribute to martial law. Don't forget, mga kotsero. Only the Congress can declare a state of war sa Pilipinas. Congress lang. Hindi ang presidente. The president may declare martial law, mga kotsero, ayan saan na yun? Hindi, sito yan sa baba. Ayan. The president may declare martial law in the event where the president needs to suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Nasa punto na ba tayo ng invasion? Wala pa naman. May incursion. And even then, mga kotsero, tingnan nyo in case of invasion or rebellion, may invasion na or may rebellion na. Ongoing pero hindi pa automatic yung martial law doon. When the public safety requires it, yun lang. Kung kailangan ng publiko, doon ka lang pwedeng mag-declare ng martial law. Imagine how hard that will be. Paano mo i-justify ang martial law? Imagine pinasok ka na, may invasion na at may rebellion na. Pero hindi pa 'yun ang prerequisite. Kailangan mapatunayan mo na kailangan na ng taong bayan ang martial law. kailangan pang patunayan. Hindi ganun kadali yun, guys. Hindi yun yung tipo na pagtripan lang ng presidente tapos bukas martial law tayo. Hindi. You can't. When the public safety requires it. So halimbawa ganito. Bawa, si PBBM nag-declare ng martial law. Bukas,
Martial law tayo bukas kasi pinasok yung West Philippine Sea. In-invade yung ating West Philippine Sea ng mga Chekwa. Martial law tayo bukas. Okay. Kukwestiyonin siya ngayon ng Congress. Wait lang. Wait, Mr. President. Is there a public safety requirement? Has the public safety requirement been met? Yan. Mada-justify mo ba na kailangan na ng publiko natin ng martial law? Mada-justify mo ba yan? Ay, kapag hindi mo ma-justify yan, diretso ka Supreme Court. Petition yan sa Supreme Court. Rule 65 ulit. Oo, petition for review on certiorari. Oo, ganun yun. Ano yan? Ano yan? Gross abuse. Tawag doon? Sinabi ko na kanina eh. Grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. Okay. Tapos, pag na-dismiss yung kaso o kapag na-uphold yung kaso, sanabi ng Supreme Court, Mr. President, tama ang Congress. You gravely abused your discretion that amounted to an excess of jurisdiction. Tapos impeachment na the following day. So, hindi ganun kadali yun, guys. Hindi ganun kadali yun. Marami siya i-consider bago siya mag-martial law. Hindi yun naaabot. I doubt naaabot siya ng martial law. Pero if it does, it is because the public safety requires it. Ano lang naman kasimple yun eh. Madali kasi magbitaw ng salitang, magmamartial law na. Pero mahirap patunayan na magkakaroon na nga ng martial law. Sa bagay, buhay pa naman si Enrile. Mag-architect siya uli ng bagong martial law. May Marcos pa rin naman. Anyway. Tapos, ito pa. Within 48 hours from the proclamation of martial law, the president, 48 hours lang guys, 48 hours, 48 oras. The president shall submit a report in person or in writing to Congress. The Congress, voting jointly by a vote of at least a majority of all its members in a regular or special session, may revoke such proclamation or suspension, which revocation shall not be set aside by the president. So, ibig sabihin ganito. Halimbawa, si Presidente nag-declare ng martial law. No? After 2 days, after 48 hours, magre-report siya sa Congress. Tinan nyo, baka nga hindi pa nga umabot sa Supreme Court eh. Magre-report siya sa Congress. Sasabihin niya sa Congress, Congress, ito yung nangyari sa aking first 48 hours ng martial law. Extend natin yung martial law for 60 days. Yan. Nabasa ni Congress. Sabi ni Congress, wait lang, parang exage ka yata dito, Mr. President. Parang umexage ka yata dito, Mr. President. Parang sumobra ka naman sa 2 days mo, parang napakarami mong kabalbalang ginawa. Hindi na, cancel na natin itong martial law mo. O di tapos. Tapos ang martial law. Wala na. Tapos. So I doubt na itong executive order na to, ito pala. Executive Order 57 is a pretext to martial law. At huwag niyo mong kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page. Ayan, para lagi po updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see you tomorrow sa ating po next Coach Jared Live. Alright, God bless you and see you tomorrow, everyone. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?